Hello po sa lahat po ng mga supporters at sa lahat po ng mga nagmamahal kay Miss Catherine Bernardo, kung saan birthday ni Miss Catherine naging controversial dahil po sa kanyang kasama, no? Ano nga ba ang pag-uusapan natin dito po sa ating pong updates for today's video. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. March 26, 2026, no, kung saan nagdiwang ng kaarawan si Miss Catherine Bernardo at napapabalita na isa sa mga kasama nito ay si Mayor Mark Alcala ng Lucena City. Pagkatapos mapabalita na sila po ay nag-out of the country at may mga balita na nag-leave itong si Mr. Mayor Mark Alcala para po samahan ang kapamilya superstar na si Miss Catherine Bernardo. Usap-usapan ngayon sa mundo ng showbiz at politika ang kumakalat na balita tungkol kay Lucena City Mayor Mark Alcala, kung saan umano'y nag-leave sa kanyang tungkulin, no, upang makasama sa birthday trip ng kapamilya superstar na si Miss Catherine Bernardo. Ang isyong ito ay agad naging viral at pinag-usapan ng netizen, lalo na tila may koneksyon ito sa matagal ng usap-usapan sa relasyon ng dalawa. Ang balita ay missing in action daw di umano ito pong si Mayor. Ayon sa ulat, naging missing in action umano si Mayor Mark Alcala sa isang mahalagang aktibidad sa Lucena City. Ang kanyang pagkawala ay agad napansin ng publiko, lalo na ng mga netizen na aktibong sumusubaybay sa kanyang mga kilos bilang isang public servant. Kasabay nito, kumalat ang kahaka-haka na siya ay nakalib sa trabaho upang samahan si Catherine Bernardo sa isang out of the country trip bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-30th kaarawan ng aktres. Bagamat walang opisyal na konfirmasyon mula sa kampo ng dalawa, ang timing ng mga pangyayari ang lalong nagpalakas sa spekulasyon. Ang pagkawala ni Mayor Mark sa kanyang tungkulin at nagtugma umano sa mga ulat ni Catherine na si Catherine ay nagbakasyon sa ibang bansa para sa kanyang birthday celebration. So, romansa sa gitna daw di umano ng bundok sa pinaka tinutukoy na destinasyon na umano'y birthday trip ay ang bansang Bhutan. Isang kilalang lugar para sa mga nature lovers at naghahanap ng tahimik at romantikong getaway. Ayon sa mga ulat, si Catherine ay nagkaroon ng isang linggong pahinga mula sa kanyang trabaho upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan sa naturang bansa. Kasama umano niya si Mayor Mark Alcala at ilang malalapit na kaibigan. Hindi may kakailan na ang ganitong setup ay sa malayong lugar, tahimik na kapaligiran at pribadong selebrasyon ay perpekto para sa isang umuusbong na relasyon. Kaya naman lalong lumakas ang hinala ng publiko na may espesyal na ugnayan si Mayor Mark at si Catherine. So dahil dyan, meron pong iba't ibang reaksyon ang mga netizen. Hindi naging pare-pareho ang reaksyon ng publiko sa isyong ito. May mga natuwa at kinilig, lalo na ang mga fans si Catherine na matagal nang umaasang makikita siyang masaya sa panibagong yugto ng kanyang buhay pag-ibig. Para sa kanya, walang masaya kung ang isang tao, kahit pa ito'y isang mayor, ay maglalaan ng oras para sa kanyang personal na buhay, lalo na kung ito ay may kinalaman sa pag-ibig. Ngunit sa kabilang banda, may mga netizen din na nagpahayag ng pagkadismaya. Para sa kanila, hindi dapat inuuna ng isang public official ang personal na lakad kaysa sa kanyang tungkulin sa bayan. Ayon sa ilang kritiko, ang pagiging mayor ay hindi lamang trabaho kundi isang responsibilidad na nangangailangan ng buong atensyon at dedikasyon. Dito ngayon pumapasok ang mas malalim na usapin hanggang saan at hangganan ng personal na buhay ng isang public servant. Bilang isang mayor, si Mark Alcala may obligasyon sa kanyang mga nasasakupan. Ang kanyang presensya sa mga opisyal na aktibidad ay mahalaga at hindi lamang simbolo kundi bilang aktwal na leader ng lungsod. Ngunit bilang isang tao, may karapatan din siya sa pahinga, kasiyahan at pagmamahal. Ang tanong, tama bang mag-leave siya
sa gitna ng kanyang tungkulin para sa isang personal na lakad? Ang sagot ay simpleng hindi, simpleng oo o hindi. Kung ang kanyang pagliban ay legal at naaayon sa proseso at maaaring wala itong direktang paglabag. Ngunit, sa mata ng publiko, ang perception ay mahalaga, lalo na sa isang taong nasa posisyon sa kapangyarihan. So, dahil po dito, yan po yung umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizen, lalo na't ngayon nakakaranas po ng krisis ang buong bansa ngayon dahil nga sa pagtaas ng gasolina, no? Pagtaas ng gas. So, ano namang kinalaman nun? Parang sinasabi ng mga netizen na imbis na unahin mo yung personal mong lakad, ay umisip ka ng paraan paano mo matutulungan ang iyong mga kababayan doon po sa lugar ng Lucena. Yun yung pinagpapalagay ng mga netizen. No? Pero kung tutuusin ha, hindi lang naman po si Mayor Mark Alcala at si Catherine ang gumagawa niyan. Kasi even po ito si example natin si Maine Mendoza at saka si Mr. Arjo Atayde. Si Arjo Atayde po ay isa rin pong public servant. Isa po siyang public official at may mga times sa kapag birthday po ng kanyang wife ay umaalis sila ng bansa. Marami po silang mga bansang pinupuntahan. It's just so happen si Catherine is superstar kilala. 'Di ba? Tapos sa big star. 'Di ba? Malaki ang pangalan sa publiko, kaya talagang siya yung pinag-iinitan dito. Pero kung tutuusin, katulad ng sinabi ko dito, kung nasa tamang proseso naman, no, nasa legal na paraan, yung ginawa po nilang paglilib, why not? 'Di ba? Samantalang nananatiling tahimik si Catherine Bernardo sa issue, wala siyang direktang pahayag ukol sa mga balitang ito, lalo na't nagpapainit sa usapin. Kilala rin si Catherine bilang isang pribadong tao pagdating sa kanyang personal na buhay. Sa kabila ng kanyang kasikatan, pinipili niyang hindi ibunyag ang lahat sa publiko. Isang bagay na lalong nagpapalakas sa interes ng netizen. Ang kanyang desisyon na magbakasyon sa ibang bansa para sa kanyang kaarawan ay hindi naman kakaiba, lalo na sa mga artistang matagal nang nagtatrabaho sa industriya. Ngunit, ang pagkakadawit ng isang mayor sa kanyang personal na selebrasyon ay naging sentro din ng kontrobersya. So, ano nga ba? Relasyon nga ba o chismis lang? Hanggang ngayon kasi wala pa rin kumpirmasyon kung ano nga ba talagang tunay na estado ng relasyon ni Catherine at Mark. May mga naunang ulat na sila ay nakitang magkasama sa ilang pagkakataon, kabilang na mga sighting sa malls at iba pang pribadong lugar. Ngunit tulad ng maraming showbiz rumors, maaaring ito ay haka-haka lamang o baka naman isang relasyon na pinipiling itago sa mata ng publiko. Sa aking pananaw, ang isyong ito ay hindi lamang tungkol sa chismis o kilig. Ito ay sumasailalim sa mas malalim na usapin ng responsibilidad, imahe at balanse sa buhay. Kung totoo man na nag-leave si Mayor Mark Alcala para sa samahan si Catherine Bernardo, then yun po ay isang malaking konfirmasyon, Kasi kung maglalaan ka ng oras sa isang tao, ibig sabihin po nag-i-invest ka ng time mo, no? Otomatiko talaga na totoo talagang may relasyon. Lahat sabi diyan, kung si Catherine or si Mayor Mark Alcala ay para samahan man si Catherine Bernardo, hindi ito otomatikong mali. Lahat ng tao may karapatang magmahal at magpahinga, sabi nga. Ngunit, yun nga, bilang isang public official, kailangan niya mas maging maingat sa kanyang magiging desisyon, no? So, sa kabilang banda, ay hindi rin dapat husgahan si Catherine. Bakit kasi si Catherine yung talagang pinupuntirya? Wala siyang obligasyon na ipaliwanag ang kanyang personal na buhay sa publiko. And that's it, 'di ba? Totoo naman, wala pong utang si Catherine para sa atin para ipaliwanag ng palagi yung kanyang sarili. Kung ano yung nakikita niyang magpapasaya sa kanya, then do it, 'di ba? Kung yun ang magpapasaya sa kanya, then do it. Kasi time naman talaga na ni Catherine para mag-move on dun po sa kanyang past relationship. Miss Catherine is on the right age, no? And she has all the rights to decide for herself. So, kayo po, anong yung saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone!